tayo sasamba sapagkat siya lamang ang karapat-dapat. Wala nang iba. Hindi problema, hindi ang sakuna, hindi ang pagsubok, kundi ang ating Diyos. Amen? He is all in all sa buhay natin. Thank you, Lord. Wala pong pagbabago ang ating Panginoon. Kahit kailan, kahit saan, kahit anong panahon. Kaking Panginoon, walang katulad mo, tanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas, hindi magwawakas, ito'y nag-aalab at hindi kumukupas. Kahit noon hanggang ngayon, magpakailanman naroroon, hindi magbabago.
Patuloy po natin siyang purihin, ang ating Diyos na karapat-dapat. Siya lamang ang tunay at tapat. Thank you, Lord, sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Ang Diyos ay laging nariyan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Minsan pa, itaas po natin ang ating mga kamay. Thank you, Lord. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Father God. Minsan pa, awitin natin muli. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Jesus, ang kadakilaan mo. Magandang umaga po. Yung mga announcements for this morning ay basically back to normal, yung mga schedules natin. On Wednesday, meron po tayong Bible study from 7 p.m. to 8:30 in the evening. Ang ating topic ay the power of the promise. And this Wednesday, ang topic po natin is about faith. Isang pangako rin po sa atin ng Panginoon yung pananampalataya natin. And then on Sunday morning, ganito, it is our Tagalog service. Tapos mamayang gabi po, 6 p.m. to 8 in the evening, ang ating English service. Yan lamang po ang mga announcements for that day. Let us welcome Pastor Arnel. Okay, thank you po. Hallelujah. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Meron po tayong bata pa to na nakasama natin ngayong umaga. So let's welcome siya sa harapan. And tawagin ko si Angela Bourbon from Calaklan. Saan si Angela Bourbon? Ayan, okay. Dito ka. So, welcome sa aming church. Sino nag-invite sa'yo? Ayun, si Sister ano. Okay, let's welcome her. And meron akong bibigay sa'yo. Ayan, card para sa'yo. And also yung babasahin. And pwede mong basahin yan para maintindihan mo kung ano yung aming church. And pwede mo rin i-share yan, syempre. So, idalangin po natin si Angela. Ituon po natin ating kamay at panalangin po natin siya. Panginoon, mahalaga po sa iyo ang mga bata, Panginoon. Sinabi mo sa iyong mga turo, Panginoon, na tularan namin sila, Panginoon. Lord, hindi po namin alam ang dahilan kung bakit siya pumunta rito, Panginoon. Pero ikaw ang higit na nakakaalam.
Lord, wini-welcome po namin siya sa lugar na ito. Dalangin po namin na sa kanyang edad na ito ay makakilala kanya, Panginoon. Na Jesus, ikaw ang kanyang maging Panginoon at sariling tagapagligtas. Habang po siya ay lumalaki at haharap sa buhay. Dalangin po namin na pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, Panginoon. Nalalaman mo po ang kalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, dalangin po namin na ikaw, Jesus, ay maghari sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, Panginoon. Lord, minsan pa, salamat po na nakasama namin po si Angela. Dalangin po namin na ang araw na ito ay maging makabuluhan para sa kanya, Panginoon. Naniniwala po kami na ikaw, Jesus, ang dakilang kayamanan na maaari niyang makamtan dito sa mundo, Panginoon. Again, Lord, gamitin mo po ang bawat isa sa amin para maging daluyan ng pagpapala sa kanya, Panginoon. Minsan pa, bilang isang pamilya, wini-welcome po namin siya sa lugar na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Welcome, Angela. Okay. Sige. Okay. So ngayong umaga po, wala po tayong children ministry dahil meron po tayong communion mamaya. So kasama po natin sila sa ating pananambahan ngayong umaga. So stay lamang po sila dyan. And mamaya po, sabay-sabay po tayong magti-take ng communion. Minsan pa po, tayo po'y manalangin, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Kung maaari, iyuko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama sa langit, maraming salamat po muli na kami po ay mayroong pagkakataon na ganito, Panginoon, na magsama-sama sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At ipinangako mo, Panginoon, na sa tuwing kami ay magkakaisa, sa tuwing kami ay sasamba at magpupuri sa iyong harapan, pinangako mo na ikaw ay mananahan sa aming kalagitnaan. Kaya alam po namin na ikaw ay naririto, Panginoon. Maghari ka, mangusap ka. Panginoon, baguhin mo kami, patuloy mo kaming akayin sa landas ng katuwiran. Nawa ang mga sandaling ito, Panginoon, ay maging makabuluhan sa aming buhay. Na sa aming paglabas, Panginoon, ay minsan pa nadagdagan, hindi lamang ang aming kaalaman, kundi ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, na mas lalo kaming lumalim sa aming paglakad bilang mga anak mo. At kung sakaling nang lamig kami, Panginoon, kami ay muling mag-init, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, anumang mga bagay na umaagaw sa amin mula sa iyo, Panginoon, dalangin po namin na ito po ay mapaglabanan namin, Panginoong Diyos. Lord, ano man ang nagiging sanhi upang kami manghina, panghinaan ng loob, at para bang mawala ng pag-asa, dalangin po namin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang banal na Espiritu. Palakasin mo ang mga kalooban, Panginoong Diyos. Ibalik mo, Panginoong Diyos, ang kasiglahan. Ibalik mo, Panginoong Diyos, ang pag-asa. Ibalik mo, Panginoon, ang aming focus, Lord God, sa iyo, Panginoong Diyos. Panginoon, linisin mo ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan, Panginoon. At salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya kami naririto, nakakaharap sa iyong presensya, ay dahil sa iyong mayamang biyaya, sa iyong grasya. Salamat, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kamusta po kayong lahat? Medyo masarap ang tulog, kaya medyo ang hirap tumayo, di ba? Pero sabi nga ni David, nung sinabi nila, it's time na magsama-sama at magpuri sa Panginoon, nagalak si David.
Kung babasahin natin yan sa Psalms. And minsan, yung reason natin kung bakit tayo umaattend sa church, kapag yan ay nawawala sa focus, minsan mahirap. Para bang tatamarin ka pa. Tapos yung kaaway, bubulungan ka pa na next Sunday ka na lang umattend o kaya stay ka muna dyan sa higaan. Pero kung alam natin kung bakit tayo pumupunta sa church, kapag meron tayong purpose, alam natin. So anong pa man ang ating nararamdaman, tayo ay tatayo at tatayo maghahanda. At sasabihin natin, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ako'y magpupuri, magsasaya, sasamba sa Kanya. Amen? Amen. At purihin ang Panginoong Diyos dahil meron tayong lugar na ganito, meron tayong kalayaan na ganito na umattend sa church. Hindi katulad sa ibang lugar, sa ibang bayan, ay pinagbabawal yung ganito. Kaya napakapalad natin, napakabuti ng Panginoong Diyos. Samantalahin po natin, sapagkat hindi lahat ng tao nagagawa itong ganitong kalayaan. Yung ating paglilingkod, yung ating pagsamba, hindi lahat nagagawa ito ng mga tao sa Panginoon. Pero tayo, meron tayong kalayaan na sambahin ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, nais ko pong ibahagi ang mga talatang ipinahayag ng Panginoong Yesus in Matthew chapter 6 verse 19 to 21. So meron po kayong service program. Samahan niyo po ako sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Una, nais kong basahin sa wikang Ingles. Sabi dito, "Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." So for where your treasure is, there your heart will be also. Now, basahin natin sa Tagalog. "Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso." Hallelujah. Sige, hayaan po natin silang pumasok. So again, ito po yung mga salita ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod, at sa mga taong nandun sa kanilang paligid. Again, in Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Pakinggan ulit natin. Sabi dito, "Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw." Verse 20, "Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi nakapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw." Siguro, ang sarap ng ganun, na yung kayamanan mo ay hindi mabubulok, hindi kakalawangin, at hindi mananakaw. Di ba? Kasi dito sa lupa o dito sa mundo, talagang gagawin natin ang lahat para yung kayamanan natin, yung ari-arian natin, o whatever na meron tayo, ay huwag manakaw. Pero kung minsan, kahit anong gawin mo, nananakaw pa rin, di ba? Nasisira at nabubulok. And verse 21, sabi doon, "Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso." Pagbulay-bulayan natin ang mga salitang ito ng ating Panginoon. Unang-una, bagay na gusto kong pansinin natin ay yung salitang kayamanan. Sabihin nga natin, kayamanan. Okay. Isa pa, kayamanan.
Ayun, may mga kayamanan tayo. Kayamanan, treasures. And alam nyo, ang salitang kayamanan, sa simpleng salita, ay mga bagay na ating binibigyang halaga at importansya. Ito yung mga bagay na binibigyan natin ng halaga at importansya. So, ibig sabihin ng kayamanan, wag lang natin isipin na pera kaagad o perlas o diamante. Sabi dito, ang ibig sabihin ng kayamanan ay sa simpleng salita, ay mga bagay na ating binibigyang halaga. The things that we value at pinapahalagahan. At dahil mahalaga at binibigyan natin ito ng importansya, kung kaya nais natin magkaroon ng mga ito, di ba? Nais natin magkaroon ng mga bagay na ito. Ito mga bagay na mahalaga at importante sa ating buhay. Gusto nating hanapin, di ba? Nagsisik tayo. Paano kaya ako magkakaroon ng kayamanan? Pagtatrabahuhan natin, di ba? We work para magkaroon ng kayamanan or magkaroon ng mga mahalagang bagay at importanteng bagay. Tayo ay nagtatabi, nag-iimpok para sa pangkinabukasang panggamit. At ganoon din, ibinabahagi natin ang mga kayamanan ito, di ba? Yung mga kayamanan natin, ibinabahagi natin. Nagtatabi tayo, tapos meron tayo, at binabahagi natin. So yan ang kayamanan. Mga bagay na pinapahalaga natin, mahalaga sa atin. Kaya, ganoon na lamang, sinisikap natin magkaroon tayo nito. Nagtatrabaho tayo, at pag meron na tayo, nagtatabi tayo, iniingatan natin, ginagamit natin, at ibinabahagi din natin ang mga kayamanan ito. Di ba tama? Subalit, may pangalawang bagay pa patungkol sa mga talatang ito. Iyon yung kayamanan sa lupa at kayamanan sa langit. So may dalawang bagay po na kayamanan. Kayamanan sa lupa o dito sa mundo at kayamanan sa langit. Unahin natin yung kayamanan sa lupa or dito sa ating paligid. May mga pangunahing bagay na sadyang mahalaga sa atin upang mabuhay sa mundo. Di ba? Kung ikaw ay mabubuhay dito sa mundo, may mga pangunahin tayong kailangan, mahalaga at importansya. At yung basic needs ng tao ay unang-una, syempre, pagkain, food, pananamit, clothing, syempre, at yung tirahan, shelter. Kung tatanungin ko kayo lahat dito, hindi kayo papayag na hindi kayo kakain, di ba? Iinit ang ulo nyo, masisira ang araw nyo pag hindi kayo nakakain, sapagkat mahalaga yan sa atin. Mahalaga yung pagkain. And pag tayo ay bata-bata pa lang, talagang kain tayo ng kain. Mahalaga yan, kailangan natin ng lakas. Kain tayo, kahit ano kakainin natin. Pero pag sampan nyo ng 40, 50, ayan na. Yung pagkain na kailangan mo para sa iyong katawan, ngayon, ang sabi ng doktor, huwag ka nang kakain kung gusto mo pang mabuhay. Di ba? So, mahalaga ang pagkain, pero pag tayo ay meron ng mga karamdaman, yung pagkain parang tukso na sa atin, parang ayoko na. Pero mahalaga po yung pagkain. Pangalawa, yung ating pananamit. Mahalaga na meron tayong damit, syempre. Meron tayong pangsaplot, meron tayong panangga sa init at lamig. Mahalaga po yan. And pangunahing bagay yan. At kailangan natin magkaroon. At yung pangatlo ay yung tirahan. Lahat po tayo ay merong tirahan dito. Either nangungupahan tayo o meron tayong sariling tahanan. Kailangan po natin ng tirahan. And yan ang mga pangunahing bagay at yan ay may considered natin kayamanan natin. Mahalaga ang pagkain, pananamit at tirahan kung kaya nagtatrabaho tayo ng buong lakas upang magkaroon tayo ng mga bagay na ito. And sabi nga sa Bible, if you don't work, you don't eat.
Si Pablo, in-encourage niya na magtrabaho tayo, gumawa tayo. Para tayo mabuhay, para tayo makaharap sa buhay. So mahalaga po na ginagawa natin ang mga bagay na ito. And higit pa sa mga pangunahing kailangan natin sa ating panahon ngayon, ay may mga bagay na pinapahalagahan din natin. Tulad sa komunikasyon. Napakahalaga ng komunikasyon. Ngayon, kung wala kang cellphone, mahirap kang maabot, mahirap kang makontak. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, kahit yung pinakaabang tao sabihin na natin, ay merong cellphone. Yung mga street vendors, kita mo sila, may mga cellphone sila. Kasi ito ay isa sa mga napakahalagang bagay. Komunikasyon. Mahalaga to. Kailangan natin magkaroon ng komunikasyon. And isa sa mga paraan yan ay yung magkaroon tayo ng mga gamit na yan, gadgets. Ganun din sa transportation, di ba? Para ka makapunta sa isang lugar, of course, pwede kang maglakad, pwede kang tumakbo, pero sa panahon ngayon, kailangan mong sumakay. Mahalaga na meron tayong sasakyan. Kaya nga may mga public transportation tayo, sumasakay tayo. Pero subukan mong walang mga sasakyan, napakahirap kumilos. At yung iba sa atin, may mga personal na sasakyan. Lalo na kung ang trabaho mo, kailangan mong pumunta sa ibang mga lugar, kailangan mo ng sasakyan. Napakahalaga ng sasakyan ngayon. Alam nyo, sa ibang bansa, ang sasakyan ay hindi luxurious, hindi, kumbaga luho. Sa ibang lugar, pangunahin na yung sa States, kailangan mo ng sasakyan. Mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan mo may sasakyan. Bakit? Kasi ang lalayo ng mga lugar, pupuntahan mo. So yung mga bagay nito ay napakahalaga. May consider natin itong kayamanan. Meron akong isang narinig na lalaki, sabi niya, yung kotse niya, yung sasakyan niya, yun na lamang yung tanging niyang kayamanan. Sabi niya, kahit wala na akong bahay, basta may kotse lang ako. Kasi yung kotse niya raw, pwede niyang gawing bahay niya. Sa ibang lugar, ganun. Pero sa atin, di ba, kahit wala naman tayong sasakyan personal, maaari pa rin tayong mabuhay. Pero sa iba, napakahalaga ng sasakyan. At marami pang bagay na tinatawag nating necessity o yung pangangailangan natin. Ito ay mga kayamanang pinagtatrabahuhan natin at nais natin magkaroon at nag-iimpok tayo para sa kinabukasang paggamit. Future use. Kasi kung hindi ka nagtatabi, kung hindi ka nag-ready, kinabukasan baka wala kang gamitin. Kaya yung mga bagay nito ay tunay na mahalaga at importansya. At habang nabubuhay ang tao, tayo ay may mga kayamanan sa lupa na ating pinapahalagahan at iniingatan. Itinatabi at ito ay nararapat lamang. Ito ay tama. Mga bagay na kayamanang panlupa. Kaya wag niyo isipin na, Pastor, masama ba na magkaroon ng kayamanan sa lupa dito? Hindi. Hindi masama. Katunayan, kailangan natin yan para mabuhay. Kailangan natin yan. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin gumawa, mag-impok, magtabi, at maghanda para sa kinabukasan. Para sa mga bagay na ito, sa kayamanang panglupang ito. Subalit, may isa pang uri ng kayamanang dapat nating hanapin, pagtrabahuhan, itabi, gamitin, at ibahagi sa iba. Ito yung kayamanan sa langit. May mga bagay pa na higit na mas mahalaga kaysa pagkain, damit, tirahan. Higit na mas mamahalin kaysa kotse, magagarang bahay, at yung mga gadgets natin o mga alahas. Merong pang higit na mahalaga dyan. And again, mahalaga yung mga bagay na yan, mga kayamanan dito sa lupa, napakahalaga niyan. At I believe yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang mabuhay tayo. Mamaya mababasa natin that God blesses us at gusto niya maging sagana tayo sa mga bagay nito upang maging masaya tayo. Di ba masarap kapag meron tayong mga gamit?
Iba ang pakiramdam mo kapag meron kang mga bagay sa buhay. Di ba? Iba ang pakiramdam, masaya, at pakiramdam mo pinagpala kapag may mga bagay na yan. Subalit, tandaan po natin, may isa pang uring kayamanan dapat nating hanapin. Pagtrabahuhan, gamitin at ibahagi ang mga bagay nito. Yan yung kayamanan sa langit. Kayamanan sa langit. Ito ay mga bagay na higit dapat nating pinapahalagahan at inaasam-asam. So kung nais natin magkaroon ng kayamanan dito sa lupa, katunayan sa sobrang rubdob na tayo magkaroon, yung iba talaga magtatrabaho araw at gabi para lamang magkaroon ng mga bagay na ito. May mga taong iiwanan ng kanilang mga mahal sa buhay para lamang magkaroon ng mga bagay na ito. Minsan, wala silang choice kundi gawin ng ganong bagay. Gagawin natin ang lahat ng mga bagay para lamang magkaroon ng pangunahing pangailangan natin sa buhay. Subalit, mahigit na mga bagay na dapat nating pinapahalagahan at inaasam-asam. Unang-una, dahil ang mga bagay na ito ay mananatili sa atin hanggang sa tayo ay lumisan sa mundong ito. Yung mga bagay na sa langit, mga bagay pang langit, ito ay mga bagay na mananatili sa atin hanggang sa tayo ay lumisan sa mundong ito. Balikan natin yung kayamanang panglupa. Sabi doon na ang kayamanan sa lupa ay nasisira, kinakalawang, at maaaring manakaw kapag may pumasok na magnanakaw. So yun ang pagkakaiba ng kayamanang sa lupa at sa kayamanang sa langit. Yung kayamanan sa lupa ay maaaring mawala sa iyo. Ganun lang, kisap mata. Pero sabi sa kayamanang langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi nakapaninira. At ang mga magnanakaw ay hindi nakakapasok upang magnakaw. So, di ba ang sarap na may kayamanan ka na kailanman hindi masisira, hindi mabubulok, at hindi mananakaw. Minsan yung mga kayamanan natin dito, yung mga bagay natin dito, talaga nabubulok, kinakalawang, nasisira, at yung pa minsan, kahit anong luck mo, kahit anong mananakaw, maaagaw sa'yo. Pero ang kayamanan sa langit, ito ay mananatili sa atin sapagkat ito ay hindi masisira, hindi mabubukbok, at hindi rin ito mananakaw. Ito nga ay mga kayamanang di mabubulok o kakalawangin at hindi mananakaw. Di tulad ng kayamanan sa lupa, ito ay nasisira at kinakalawang at nananakaw. Isa pa, ang kayamanan sa lupa ay pansamantala at lilipas. Meron ka ngayon, mamaya, maaaring mawala na. Di ba? Lilipas. Subalit, ang panglangit na kayamanan ay magtatagal at mananatili hanggang dun sa kalangitan. Di ba? So, narito yung pagkukumpara ng kayamanan sa lupa at kayamanan sa langit. Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi mahalaga yung kayamanan sa lupa. Hindi sinasabi ng Panginoon na masama ang kayamanan sa lupa. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon ay mag-impok kayo ng kayamanan. Kung paano kayo nag-iimpok ng kayamanan sa lupa, ganun din, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Hindi sinasabi ng Panginoon na wag na nating pahalagahan ang kayamanang panglupa. Okay? Pag binasa natin to, wag natin isipin na, ay, hindi pala dapat pahalagahan tong mga kayamanan dito. Hindi po. Hindi po sinasabi ng Panginoon na masama ang kayamanan dito sa lupa. Hindi po sinasabi na kasalanan ang mga bagay na ito. So kailangan maging maliwanag po yan. Hindi masama na mag-impok ng pera
para sa panggamit, pangkinabukasan. Hindi masama na magkaroon ng magaganda at mamahaling gamit. Madalas nga, gusto natin yung branded, di ba? Sa totoo lang, di ba? Pag papipiliin tayo, syempre gusto natin yung magagarang gamit, mga gamit na ano. Hindi masama na magplano para sa ating kinabukasan. Yung mga bagay na yan, lalo na ngayon, hindi po masama ang mga bagay na yan. Pakinggan nyo. Hindi masama ang mga bagay na yan ang ginagawa natin na paghahanda sa kinabukasan, pag-iimpok, paghahangad na magkaroon ng mga bagay na ito. Pakinggan nyo, hanggat ang mga bagay na ito ay nasa tamang lugar sa ating buhay. Hanggat ang mga bagay na ito ay nasa tamang lugar sa ating buhay. At itong mga bagay ito ay hindi napapalitan ng lugar ng ating Diyos o hindi nagiging Diyos ang mga bagay na ito. At hindi tayo nagiging alipin ng mga ito. So dito nagkakaroon ng problema sa ganitong senaryo. Na yung mga bagay na ito, kapag ito ay nawala na sa kanilang kinalalagyan. Yung mga bagay na yan, dapat nandiyan sa ating paligid, ginagamit natin yan, in-enjoy natin yan, at nandiyan lamang sila. Pero yung panahon na yung mga bagay na yan ay kumukuha na ng lugar ng Diyos sa ating buhay, ng panahon ng Diyos sa ating buhay, kapag yan ay nagiging Diyos na natin, na lahat ng ating lakas, buong puso't isipan ay nandyan na sa mga bagay na yan, yun ay senyales na nagiging Diyos na ang mga bagay na ito. At higit pa dito, tayo ay nagiging alipin ng mga kayamanang ito. Okay lamang ang merong kayamanan hanggat ang kayamanan na ito, tayo ang nagmamanage. Tayo ang nag-handle. Hindi ang kayamanan ang humahawak sa atin. So dito nagkakaroon ng problema sa kayamanang panglupa. Na ang tao, nagiging alipin siya ng kayamanan sa lupa. Na ang tao, inaagaw siya yung kanyang panahon sa Diyos, yung kanyang panahon sa kanyang pamilya, yung panahon sa kanyang komunidad, sa kanyang paligid. So, hindi po mahalaga again, hindi po masama at hindi po kasalanan na magkaroon ng mga bagay na ito. As long as na yung mga bagay na ito ay nasa tamang lugar sa ating buhay. Kung papansin niyo yung iba, ang trato sa kayamanan ay para bang panghabang panahon na. Na para bang hindi na sila aalis dito sa lupa. Hindi nila naiisip ang buhay sa Panginoong Diyos. Kaya nga tinawag na kayamanang panglupa, ibig sabihin dito lamang yan. Pero yung iba, mapapansin nyo, yung kayamanan, parang kung yakapin nila ay para bang, hindi na ako mabubuhay pag walang kayamanan. At yung iba, yung kayamanan ay tila yun na yung Diyos. Hanggat wala akong kayamanan, hindi ako hihinto. Hanggat wala akong kayamanan mga bagay nito sa paligid, pakiramdam ko, wala akong silbi, hindi ako tanggap. Kung kaya gagawin natin ang lahat para magkaroon. Yung kapitbahay ko, merong ganun, kailangan meron din ako. Yung mga kaibigan ko, ang gagara ng kanilang mga damit, kailangan meron din ako. Kasi pakiramdam ko, dukha ako at wala akong masasabi dahil wala akong mga bagay na ito. Kaya nangyayari, pipilitin natin, gagawin natin ang lahat. Buong puso't lakas natin, gagawin natin para magkaroon ng kayamanang ito, mga bagay na ito, para magkaroon, maibigay natin sa pamilya. Ang nangyayari, nagiging Diyos yung mga bagay na ito, mga material, mga kayamanan na ito. At yung iba pa, nagiging alipin, gagawin ng lahat
para lamang magkaroon ng mga bagay na ito. Dapat maliwanag sa ating puso't isipan na mas higit na mahalaga ang kayamanang panglangit kaysa kayamanang panglupa. Kung paano tayo nagpapakahirap magkaroon ng kayamanan dito sa lupa, higit dapat na pagsumikapan natin ang mga kayamanang panglangit. Basahin natin Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Samahan niyo po ako, Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Colosas, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ito yung mga taong nakipag-isa kay Kristo, na naniwala sila na si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus ay nasa kanilang buhay. In other words, sila yung mga Kristiyano. Sa ating panahon, tayo na nananampalataya, tayo mga born-again Christian, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, anong sabi niya? Ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas. Sa wikang Ingles, paano yun? Sabi doon, if you have been raised to life with Christ, set your hearts on the things that are in heaven. So hindi lamang natin hinahanap yung mga bagay dito sa lupa, kundi bilang mga Kristiyano, kung tayo nakipag-isa kasama ni Kristo, muling binuhay, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. So wag po natin kalilimutan yung pinakamahalaga. Tayo ngayon ay mga Kristiyano, si Jesus ang ating Panginoon, di ba? So yung ating paghahanap ng kayamanan ay meron tayong higit na hinahanap. Hindi katulad noon, kayamanang panglupa lamang yung natin focus. Pero ngayon, bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, hanapin natin ng higit ay yung mga bagay na nasa itaas. Hanapin niyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So let's seek the things na patungkol kay Kristo, sa kanyang kaharian. Sabi nga, seek the kingdom of God first. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Hanapin natin yung kanyang mga bagay. At doon din may pangako that all things shall be added unto you. So ibibigay din sa atin yung mga pangangailangan dito. Pero sabi doon, hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas. So kung tayo naghahanap ng mga bagay dito sa lupa, paalala, huwag natin kalilimutan na hanapin yung mga bagay na nasa itaas. Sapagkat tandaan nyo, yung mga bagay dito sa lupa, pansamantala, pwedeng mawala, pwedeng manakaw, pero yung mga bagay sa langit, yan ay panghabang buhay. Verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. So puso't isipan, talaga itutuon natin. Ituon ninyo, fix your eyes, your mind, sabi, sa mga bagay na nasa itaas. Kung paano tayo nagpaplano dito sa lupa, na kumita, na magkaroon ng kayamanan, dapat ganun din ang ating kaisipan. Paano tayo magkakaroon ng kayamanan sa langit? Ituunin nyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So hindi lamang sa mga bagay dito sa lupa. Verse 3, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong tunay, ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So yung buhay natin ay hindi lamang dito. Yung buhay natin ay kay Kristo, kasama ni Kristo. And verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayong kasama niya sa kaluwalhatian. So meron tayong kaluwalhatiang hinihintay. Merong paghahayag sa kalangitan. At nais kong basahin sa wikang Ingles, sabi doon, you have been raised to life with Christ, so set your hearts on the things that are in heaven, where Christ sits on His throne at the right side of God. Verse 2, keep your minds fixed on things there.
So, itinutuon din natin ang ating kaisipan sa panglangit or yung darating na kalwalatian. Hindi natin pwede sabihin, Pastor, saka na natin isipin yung panglangit. Kasi nandito pa rin tayo sa lupa eh. Pero alam nyo ba na hanggang nandito tayo, pwede na tayong maghanda para sa panglangit. Kasi naghahanda kayo pang lupa, di ba? Kinabukasan. Eh paano pag hindi na dumating ang kinabukasan? Anong gagawin mo sa kayamanan mo? Mamaya babasahin natin. Pero kung ikaw ay matalino, dito pa lamang inihahanda mo na rin ang iyong kinabukasang panglangit. Verse 4, Verse 3, For you have died and your life is hidden with Christ in God. So yung tunay na buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano ay na kay Kristo. And your real life in Christ, and when He appears, then you too will appear with Him and share His glory. Wow, kasama natin sa kalwalatian ang ating Panginoong Jesus. Now, ang problema natin ay minsan ang prioridad natin ay ang mga bagay dito sa lupa. At nakakalimutan natin na ang mga ito ay lilipas at di mananatili. Minsan, wala sa listahan natin yung mga bagay na panglangit. Mga kayamanang panglangit. Again, ang challenge sa atin, tayo ay mga Kristiyano, dapat ang prioridad natin ay hindi lamang mga bagay pang lupa. All the more, ang dapat nating prioridad ay yung mga bagay sa kaharian ng Diyos. Mga bagay pang langit. Ang tanong ko sa atin ngayon, ano ang kumukonsumo ng maraming attention sa ating buhay? Ano ang maraming kumukonsumo ng ating puso ngayon, ng ating panahon, ng ating lakas? Pansinin mo, kung ano yung maraming kumukonsumo sa iyong buhay ngayon, ng iyong lakas, puso't isipan. Ano yung kumukonsumo? Anong mga bagay ang kumukuha nito? Puro lamang ba bagay dito sa lupa? Kapag puro bagay lamang dito sa lupa, nangangahulugan na ang kayamanan mo ay dito lamang sa lupa. Madalas, binubuhos natin ang buong lakas at isipan natin para lamang sa mga bagay na panglupa na pwedeng masira at manakaw, mawala sa iyo. Pero, ilang porsyento ang kinukuha natin, kinukuha sa ating buhay, sa ating lakas at puso't isipan, sa paghahanap ng kayamanang panglangit? Siguro pag nagsulat tayo, lahat tayo siguro mas masigit ang paghahanap natin sa kayamanan ng lupa. Pero kapag yan, pinag-aralan natin yung ating sarili, doon natin makikita kung paano tayo naghahanda either sa kayamanang panlupa at kayamanang panglangit. Again, hindi dito sinasabi na masama ang kayamanang panglupa at puro kayamanang panglangit lamang, kundi inilalagay natin sa tamang lugar ang mga bagay. Pakinggan natin yung kwentong ito sa Luke chapter 12, verse 13 to 21. Ang mayamang hangal, the rich fool. Luke chapter 12, verse 13 to 21. Verse 13, sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Subalit, sinabi sa kanya, lalaki, sino ang nagtatalaga sa akin upang maging hukom o tagapagmahagi sa inyo? Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. In other words, ang buhay natin ay hindi lamang sa kayamanan dito sa lupa.
Ito, may lalaki lumapit kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo po nga kami sa problemang ito na ituro mo kung paano babahaginan yung kayamanan na ito. Dahil yun ang kanilang problema. Totoo po yan, di ba? Dito sa lupa, minsan nagkakaroon tayo ng problema sa kayamanan. Pero lumapit sila kay Jesus at ito ang sinabi ni Jesus. Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. In other words, yung mga kayamanan dito sa lupa ay maaaring maging dahilan upang ikaw at ako ay maging sakim. Kaya nga, di ba, minsan may pansin mo ang tao, lahat gagawin para lamang magkaroon. Gusto ko ng kayamanan ito, gusto ko ng mga bagay na ito, nagiging sakim. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Kala natin yun ang buhay. Akin yan. Kala natin yun ang tagumpay. Pag nagkaroon ako ng mga bagay na to, okay na ako. Maring okay ka, maring tama. Pero tandaan natin, ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Maring mayaman ka sa lupa, nasa iyong lahat. Pero tandaan natin, ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang ari-arian. Verse 16, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Yung business niya lumago. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala na akong mapaglagyan ng aking mga ani? So talagang lumago yung kanyang business. Kasi marahil nag-aral siya, pinag-aralan niya ang mga lahat ng pamamaraan at umunlad siya, gumana siya. Ano ang gagawin ko sapagkat wala na akong mapaglagyan ng aking mga ari-arian or ani? So namumblema na siya, dami niyang ani, dami niyang kita. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Tama naman, di ba? So, pwede siya magpatayo na mas malaki para mas malaki pa yung maglalagyan niya. And madalas ito nga ang ginagawa ng mga tao, di ba? Pag maliit, kailangan po mas space pa, mas malaki pa. Habang dumadami, mas marami, hindi makontento, di ba? Verse 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. So matalino siya, nag-impok siya. Meron siyang plan, ika nga. Sigurado na yung kanyang buhay, insured na siya, ika nga. At sabi niya, magpahinga ka at kumain ka, uminom ka at magsaya. So narating niya na, kumbaga, wala na siyang gagawin kundi magpahinga, magsaya, punta doon, punta dito, kain doon, kain dito. Talagang buhay, mayaman, ika nga. Verse 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. So biglang dumating ang kamatayan. At sabi doon, kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Of course, marahil yung mga bagay na inihanda niya ay mapupunta sa kanyang mga pamilya. Pero sa kanya, sabi doon sa verse 21, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili o para dito sa lupa lamang. Siya ay dukha subalit hindi mayaman sa harapan ng Diyos. So nandito yung senaryo. Mayaman ka nga dito sa lupa, pagdating sa kalangitan, ikaw ay dukha. Wala kang naimpok na kayamanan. So kung mapansinin natin na itong mayaman na to ay natuon yung kanyang puso't isipan sa mga material na bagay. Nakalimutan niya ang patungkol sa Diyos. Nakalimutan niya na ang mga bagay nito ay isang araw pwedeng mawala sa kanya o siya'y mawala.
Napaghandaan niya, ika nga, ang lahat ng bagay, pero yung kanyang pagharap sa Diyos. Hindi niya naman pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos, O Diyos, mayaman ako. Marami akong kayamanan. Hindi nga, maiiwan nga yung kayamanan mo. Kaya, ang sinasabi dito na habang nag-iimpok tayo ng kayamanan dito sa lupa, huwag natin kalilimutan yung kayamanang panglangit. Napaghandaan niya ang lahat ng bagay maliban sa kanyang pagharap sa Diyos. Di niya madadala ang kanyang kayamanan sa harapan ng Diyos. Hindi niya may pagmamalaki ang kayamanang panglupa sa harapan ng Diyos. Mayaman siya sa buhay dito sa lupa, pero pagdating sa langit, dukha. Kaya mga kapatid, maging maingat daw tayo na sa ating paghahanap, pagtatrabaho, pag-iimpok, pagtatabi ng kayamanan dito sa lupa, ay huwag itong agawin ng ating buong puso't isipan na nakalimutan na natin ang kaharian ng Diyos. Tandaan natin, ang buhay natin ay hindi lamang po dito sa lupa. Meron pong paalala muli si Pablo sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Nais ko munang basahin sa wikang Ingles. Pakinggan nyo. Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Wow, ang ganda ng mga talatang ito. Basahin natin sa Tagalog. Ituro mo sa mga mayayaman na huwag silang maging o magmataas. Alam nyo ba na yung mga mayayaman, pag sinabi ditong mayayaman, ay hindi lamang dapat natin isipin yung mayaman sa material o mayaman sa pera. Kasi may mga tao din na kahit hindi mayayaman ay mapagmataas or meron silang ego na tinatawag na ayaw nilang lumapit sa Diyos. Sabi doon, ituro mo sa mga mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Minsan tayo kapag alam natin may pera tayo sa bangko, meron tayong sinasandalan, umaasa tayo sa mga bagay na to, nakakalimutan natin ang Diyos. Pero kapag yung kayamanang ito ay nawala, nanakaw, dahil nakasandal tayo dito, bagsak tayo. Kaya sabi doon, huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. May mga taong ganun, nakasandal sa mga bagay na lumilipas. Saan tayo dapat sumandal? Saan dapat tayo umasa kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. God is a generous God at binibigay niya sa atin yung ating mga pangailangan. At bakit niya ito binibigay sa atin? Sabi doon, upang tayo'y masiyahan. Nais ng Diyos na mag-enjoy tayo sa mga bagay dito, ng mga bagay na pangailangan natin. So again, hindi masama po na magtrabaho tayo, magplano tayo, mag-impok tayo, sapagkat yan ay masaganang ibinibigay sa atin ng Diyos. Diba? Sinabi ko sa inyo kanina. Pero again, sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng mga salitang ito, huwag tayong humawak dito, huwag tayong sumandal dito, sapagkat yung mga bagay na ito ay pwedeng mawala, pwedeng mabulok. Umasa tayo sa Panginoon. So huwag nating isipin na tayo mga Kristiyano, bawas sa atin ang magkaroon ng mga bagay na ito. Hindi po. Gusto ng Panginoong Diyos na mag-enjoy tayo, magkaroon tayo ng mga gagarang bagay. Pero wag po tayong hahawak dito. Wag po natin ito magiging Diyos. Wag tayong papaalipin sa mga bagay na ito. Verse 18,
Turuan mo silang gumawa ng mabuti. At, eto na, magpakayaman sa mabuting gawa. So God will provide us everything that we need. At pagkatapos niyan, dapat daw tayong matuto. Hanapin natin yung mga bagay na panglangit. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. To be rich in good works, good deeds. Sabi doon, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Yung mayamang hangal, nakalimutan niya na mag-share, na magbigay. Ang inisip niya lang, ay malaki na yung aking kinikita, gagawin ko, sisirain ko yung luma kong lalagyan at papalakin. Pero sabi dito, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Isa to sa mga kayamanang panglangit, na tayo ay nakakagawa ng mabuti, na tayo ay mayaman sa mabuting gawa, at tayo ay nagbabahagi. Kaya ngayong kayamanan natin, dapat hindi lamang inimpok natin, kundi ibinabahagi natin ito. Sapagkat sabi dito, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Maaaring ikaw ay mayaman, nasa iyo ang lahat, pero ikaw ay dukha sa mabubuting gawa. And verse 19, sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap. So ito na yung pag-iimpok natin. Ito na yung kayamanan nating hinahanap. Makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. So yung tunay na buhay ay yung paghahanap natin ng kaharian ng Diyos, paggagawa ng mabuting gawa sa ating kapwa, pagbabahagi, at yun ang tunay na buhay. Kung gusto mo magkaroon ng buhay, ibigay mo yung buhay mo. If you want to gain life, lose your life. Dito sa mundo, kung gusto mo magkaroon ng buhay, kumuha ka. Mag-impok ka. Isipin mo lamang yung sarili mo. Pero sa Panginoon, kung gusto mo magkaroon ng tunay na buhay, sabi doon, maging mayaman ka sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. So again, tayo naghahanap, nagtatrabaho, nagpaplano, nag-aaral, para kumita, magkaroon ng mga bagay na ito, kayamanan. Ang hamon sa atin ay hanapin, pagtrabahuhan, at pag nakamtan natin to, gamitin, ipamahagi ang mga kayamanang panglangit. Kamusta kaibigan, kapatid? Tayo ba ay naghahanap? Tayo ba ay nag-iimpok? Tayo ba ay nagpaplano sa mga kayamanang panglangit? O baka namang ang buong puso't isipan natin ay puro lamang panglupa? Baka tayo matulad dun sa mayamang hangal. Pagdating niya sa harapan ng Diyos, wala siyang may pagmamalaki, wala siyang nagawa. Dukha siya sa harapan ng Diyos. So dito sa lupa, maghanap tayo ng kayamanang panglupa, gumawa tayo, kumilos tayo. At the same time, huwag po natin kalilimutan na tayo ay maghanap, magtrabaho, at kung meron na tayo to, ibahagi natin yung mga kayamanang panglangit. Ano ang mga kayamanang panglangit? Sa palagay nyo, ano ang mga kayamanang panglangit? Pastor, paano ko yan makakamtan? Ano ba yung mga bagay na yan? Sa langit lang ba yan? Again, pabasahin natin dito ulit. Ituro mo sa mga mayaman na huwag silang mataas at huwag silang umasa sa mayamang lumilipas.
kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan upang tayo'y masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Dito pa lamang pwede tayong yumaman sa mabuting gawa o sa mga bagay na sa panlangit. Dito pa lamang. Maging bukas palad at matulungin. And verse 19, sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakaptan nila ang tunay na buhay. Dito pa lamang, pwede na tayong magkaroon ng kayamanang panglangit. At again, yung kayamanang panglangit na ito, hindi nabubukbok, hindi nakakalawang, at hindi nananakaw ng kaaway. At ito ay mananatili hanggang doon sa kalangitan. Pero yung kayamanan natin ngayon na hawak, yung pera natin sa bangko, yung mga alahas natin, mga gadgets natin, mga ari-arian natin, mga gandang bahay. Isang araw magpapaalam tayo dyan sa mga bagay na yan. Sapagkat yung mga bagay na yan, mananatili dito sa lupa. Pero pagdating sa langit, ano yung kayamanan mo? Ano yung mga bagay na ginawa mo? Something to think about, di ba? Baka mamaya, nakakalimutan natin na meron palang buhay na naghihintay sa atin. At yung kayamanan na yan ay tunay na buhay. Yan ang paghandaan natin. Hindi lamang po dito kayamanan sa lupa, kundi kayamanan panglangit. Sa susunod na linggo, balik po tayo dito at ibabahagi ko po ano ang mga kayamanang panglangit. Saan ito natatagpuan? Ano yung mga bagay nito? Ito ba ay maaari mong gawin dito? Ano itong mga bagay nito? Tuklasin natin yung mga kayamanang panglangit. Sapagkat sabi doon, maging mayaman tayo sa mabubuting gawa. Maging mayaman tayo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Ituon natin ang ating puso't isipan sa mga bagay sa Diyos. Ano yung mga bagay na yan? Paano? Tuklasin natin. Sa susunod na linggo yan po yung aking babahagi. Yumuko na po tayong lahat. Pikit natin ang ating mga mata. Tignan po natin ang ating mga sariling buhay. Tayo ba ay mayaman dito sa lupa? At ganun din, mayaman ba tayo sa kayamanan sa langit? Ang kayamanan dito sa lupa ay pansamantala, nasisira at nananakaw. Subalit ang kayamanang panglangit, mananatili hanggang sa araw na tayo ay humarap sa Kanyang kaharian. Pakinggan natin yung payo na tayo raw ay maging mayaman sa mabuting gawa. Na ituon natin ang ating puso't isipan sa kalangitan, patungkol sa Diyos, patungkol sa Kanyang mga salita, sa Kanyang katuwiran. Napakaraming kayamanang panglangit na dito maaari nating iimpok, gawin. Huwag natin tularan yung mayamang hangal na napaghandaan niya ang lahat sa buhay
Subalit nakalimutan niya ang tunay na buhay sa pagharap niya sa Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na hanapin hindi lamang ang mga bagay dito sa lupa, kundi higit sa lahat, yung mga kayamanang panglangit, mga bagay patungkol sa iyong kaharian, sa iyong katuwiran. Nawa hindi kami mahulog sa patibong ng kasakiman, na wala na kaming inisip kundi ang aming sarili. Sa halip, maisip namin ang aming kapwa, ang iba, Panginoon. Sapagkat ito ang tunay na kayamanan, ito ang pag-iimpok na may bahagi namin ang meron kami. Panginoon, maraming salamat po na hinahamon mo kami na mamuhay dito sa mundo na gumagawa ng mga bagay patungkol sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Katunayan, ikaw na mayaman, nagpakahirap para kaming mahirap ay maging mayaman. Ikaw, Jesus, ibinigay mo ang kayamanan upang kami na walang kayamanan ay magkaroon ng tunay na kayamanan. Salamat, Jesus, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hinubad mo ang iyong kabanalan upang kami na walang kabanalan ay magkaroon ng kabanalan. Na sa iyong mga dugo, Jesus, kami nalinis at napatawad. At ngayon, naghihintay ang kalawalatian para sa amin. Maraming salamat po. Mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng communion. Minsan pa ating alalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tumayo po tayong lahat, ihanda natin ang ating mga sarili. Nais ko pong tawagin yung mga ushers para sa communion. Ihanda po natin ang ating sarili. Sa ating pagkanin ng tinapay, inaalala natin ang katawan ni Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Na sa kanyang katawan na inalay, ibinahagi para tayo magkaroon ng kalayaan. Ganon din, ang kanyang dugo ay ibinuhos sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa tuwing kakain tayo at iinom, ipinapahayag natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang kamatayan ay naging buhay natin. Kung kaya, sa umagang ito, sa ating pagkain ng tinapay at pag-inom ng juice, alalahanin natin na tayo ay merong kaugnayan kay Jesucristo. Na si Jesus ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At ating patuloy na italaga ang ating sarili para sa Kanya. Panginoon, minsan pa, maraming salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Sa aming pag-inom, pagkain ng tinapay, patuloy po naming pinapaalalahanan ang aming sarili patungkol sa iyong kadakilaan, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat po. Pinatawad mo kami, nilinis mo kami sa aming mga kasalanan. Gagawin po namin ito habang kami ay nabubuhay. Salamat po. Tayo po'y lumapit ngayon sa harapan, kumuha po tayo ng tinapay, kainin po natin at uminom ng juice, at tayo po'y magpasalamat. Worship team, dito po.
aalay sa'yo. At ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Tanging ikaw, O Diyos, Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto. narito magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Lulugod ako, buhay ay inaalay sa'yo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Tatapat sa'yo, maglilingkod ako. Kay buti mo. Tumayo na po tayong lahat. At pagkatapos po nating tumanggap ng communion, panahon po upang ibigay natin ang ating ikapo sa Panginoong Diyos. Ang ating handog, tanda ng ating pagsamba, pagpapasalamat sa Kanya. Kaya po, malaya po tayo magbigay sa harapan ng Panginoong Diyos. Patuloy po nating sambahin ng Panginoon habang po tayo ay nagbibigay. Ikaw lamang, Panginoon. Nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Thank you, Lord Jesus. Let's just lift up our hands to God as we give thanks to Him. Taas po natin ang ating kamay sa Kanya. Father God, salamat Lord God sa lahat ng ginagawa mo, Lord God. Thank you for blessing us, Lord God. But Lord God, remind us continually, Lord God. Lord God, that the greatest blessing, Lord God, are those things, Lord God, that are eternal, Lord God. So Father, as we go from this place, Lord God, as we face life, Lord God, Lord God, help us, Lord God, always to remember you, Lord God. Na maging number one ka po sa aming buhay, Lord God. We love you, Father. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. We pray this, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Give God a clap of praise. Thank you for coming. Good morning po sa inyong lahat.